with God forever. We are here at Vicas Farm at Libot Tigang, Camarines Sur. At kami ang Estudyanteng Negosyante. So, magandang araw po. Gandang araw naman po. Kami po ay isang mag-aaral ng Siena College of Tigawon. Narito po kami para mag-conduct po ng interview about po sa business po ninyo. Welcome po. So, maaari niyo po bang ilahad ang inyong pangalan? Ako po si Ginang Rebecca Sanchez Purisima, ang may-ari po ng 2 hectares Vicas Farm po. So, maaari po ba namin malaman kung ano po yung history ng Vicas Farm po ninyo? Actually po, ma'am, wala kaming lupa. We are the Lucky Agrarian Reform Beneficiary by the Department of Agrarian Reform. We practice dati monocropping year-round. Ang tinatanim namin is mais. Mais. Hindi po ako agriculture graduate, but a series of training conducted by the local government unit of Tigaon, the Department of Agriculture, the Agricultural Training Institute, the Department of Agrarian Reform, a series of private sector na nag-i-invite sa akin para mag-attend about the different technology po sa agriculture. So, nang magkaroon po ng bagyo na halos mabagsak kami na ang lahat po ng inputs ay inutangan, nagbalanse po kaming 170,000 pesos. So, that is compounded interest. So, what I did po is to practice kung ano po yung natutunan ko sa mga series of training para mabayaran ko po yung aking pagkakautang sa isang pribadong nagpapautang ng mga inputs sa maisan. Kaya po, rinaktis ko na itong diversified farming technology. So, ito po ay halos po this is just my hobby. Our family is involved in different activities in the farm. So, maraming nagbibisita, higit sa lahat yung mga agrarian reform organization, nagbe-benchmark sila. Wala pa po akong mga ganitong infrastructure. In 2015, maraming nagbibisita ng mga agrarian reform organization Bicol-wide. May Catanduanes, Sorsogon, and even po mga different regions na, may region 1 na. So, nag-apply po ako, ma'am, sa Agricultural Training Institute. Kasi yung Department of Agrarian Reform is pinadala ako somewhere in Mayhay, Laguna para mag-attend na National Workshop on Agri-Farm Tourism. So, I wrote sa ATI kasi sa pag-open forum, sabi ko, ba't ako kahit tulog, gisingin ako, alam ko ang teknolohiya. Pero po pag may bisita, nandoon lang sa puno ng mangga, sa lilim ng puno ng mangga, then doon ko ini-explain what is the technology, what is the importance of being a farmer. Ganun po. So, with the national government po, nandoon po si Cynthia Villar, ATI Bicol, tulungan mo ito. So, I wrote in 2015 sa ATI to apply as learning site. So, doon po nagsimula po na mabigyan ako ng materials na 120,000. Ang labor po nito ganito. Pag uwi ko po ng galing training, gumawa po ako ng nagbenta po ako ng 2 baboy para gumawa po akong native na function hall. So, I wrote the API. So, luckily, na-awardan po ako. So, inopen ko na po sa public kasi ba't naman ipagdadamot natin sa ating kapwa magsasaka yung teknolohiya na gusto naman matuto po. So, ganun po ang bali na open na siya ng 2016. Since po in 2016, ako ang kauna-unahang babaeng na parangalan na GAP, Good Agricultural Practices, na kung saan to date ay renewed 3 times. This one, dati po Bureau of Agriculture Fisheries Standard, now Bureau of Plant Industry. So in Bicol Region in 2016, 11 lang kami, ako ang babae. Ngayon po 42. Yung iba po hindi na naka-renew with the GAP compliant kasi po hindi lang po dapat yung farmer
yung lupa at yung farm produce ini-examine. So, ganun po. Inopen ko na po sa public. Then, in 2016 po, pinatawag na ako ng mga SUC, the PSU, the CBSUA, na kung maaari, may mag-cater na akong mga on-the-job training. So, sabi ko, why not? Hindi po ako nag-charge. Bagpos, gusto ko makatapos yung mga kabataan at gumaya sa akin. Ganun po. Then, mga immersion class po from the agro, Partido Agro, then kahit po sa Tinambak, may mga immersion classes na po. In agro po, mga 6 batches sa sa Tinambak, nagkita na po akong 2 times. And in college, pinagsabay-sabay ko po minsan yung stay-in po, yung mga agribusiness and agriculture student, then the tourism student, stay out. Ganun po. So, una pong katanungan namin is, ano ang pangunahing layunin po ng inyong negosyo or ng Vickers Farm po ninyo? Actually po, I believe na farming is a business. Dapat magtaya ako ng piso. How I wish is dapat may ROI akong 120 or pataas. So, I consider farming there is money. So, ganun po. Ako'y naniniwala na may pera sa pagsasaka. Dahil kung nalugi ako noon before na mag-2015, hindi na ako bumangon. So, I believe na binigyan akong pagsubok na madapa o malugi is to strive again. Kasi no farmer, no food. Kasi teacher, kailangan natin Monday to Friday sa mga young generation, yung police, peace and order. Yung pare is kasalo libing binyag. So, doctor is kung may mga sakit. Farming, we need farmer 24/7 po. So, I'm happy, I'm proud to become a farmer. The second questions po is, paano mo pinili ang industriya ng iyong pinasok po? Although ako'y isang anak ng magsasaka, pero minsan di ko po natanggap na sabihin ng aking mga magulang na ako'y mag-involve sa mga different activities. So, unlike ngayon, in different activities sa farm, ini-involve ko yung aking tatlo, kasi dati 4 yung aking anak, namatay yung isa. Ini-involve ko sila in different activities sa farm. Kasi sabi ko, pag matanda na ako, at least mayroon mga second liner na farmer. So, ganun po. Pinili kong maging magsasaka dahil una sa lahat may pagkain yung aking pamilya at alam ko po na siguro po masaya ako. Masaya ang aming pamilya na magsaka. Higit sa lahat kung yung return ng aming investment is nadodoble, then marami rin naman na minsan nalulugi pero hindi po kami tumitigil. Hindi niyo po yung pinagsisihan na nalugi kayo or hindi niyo po ba naisip na dahil nalugi kami, titigil ko na to. Ganun. Hindi po dahil I open po practice crop diversification, crop rotation. Dati po yung ampalaya sa ilalim, may pitsay, may radish. Then, sabi ko, minsan lang naman maraming pagsubok pero kung titigil ako paano na yung income ng family. Kasi although this is family engagement po, pinangalan lang sa akin. So, wala kaming ibang major na source of income is this agriculture, is this biggest farm po. Ano ang mga pangunahing produkto o serbisyo na ina-adopt ng iyong negosyo? Una sa lahat, noong naparangalan na po ako and regional, national, and international, I opened Speakers Bureau. As member ako na ngayon ng Speakers Bureau since 2019. I tinatap ako ng DA at ATI there na maging speaker. Then, I offer our farm produce, veggies, banana. Then, sikat po ako sa Red Lady Papaya. Ayun po, nakasidling tray. And herbs and spices. And even, pag may mga benchmark po,
I charge the exit fee of 50 pesos. We serve one solid, one liquid snack. And every topic requested is 500 pesos. So, then pagkakataon na namin maibenta yung aming mga produkto po. Then, being a GAP certified farm po is I can access to all the institutional buyers. Since 2018 po, isa pa ako sa nagsusupply sa mga inasal na 10 kilos sili at 100 kilos of calamansi per week. Then sa Villa Cáceres Hotel ng aking mga press bidges. So, with the help of different local government unit ng Tigaon at mga different government, DAR, DA, nakaka-access po ako sa mga trade fair na doon po nakikilala po si produkto po ni Vickie's Farm. So, nasabihin mo po kanina na ano ka po, speaker, nag-guest ka po. Maaari niyo po bang ilahad kung in international po, ano po yung napuntahan yung lugar para mag-speak? I was invited by the New Zealand to tackle the challenges and opportunities of women in agriculture. Participated po yun ng 21 countries. Proud to say, isa ako sa parangalan na Best Speaker, the Philippines. Sa New York po is to tackle the empowerment of women. And sa Thailand po is the different technology po na unlike sa comparison with the Philippines and the other countries po. Then sa Thailand, sa Papua New Guinea po is to tackle the topic of how to become women in agriculture. So, next questions po is, paano mo natukoy ang yung target sa merkado po? From land preparation down to marketing, we have plan, farm, and budget. From January to December, nakaplano yon. Since ako po ang marketing person sa Vickie's Farm, pero po nabe-break namin yung aming plano for the year round. Since po nakikita ko kung ano ang mura sa merkado, di po ako nauwi ng aking income, but I bought, binibili ko na po ng mga seeds. Sabi ko, ay mura ngayon ang talong. By hook or by crook, bibili ako. Yes. So, ganun po. Dahil I open planted off-season varieties, vegetable po, dahil dapat hindi ka sumabay sa mga mahal na mga rate ng price sa merkado. Dapat ang itanim mo yung mga mura. Yes. Opo. Ganun po. Then may mga farm record pa ako kung ano ang dapat itanim. Ang sunod po, anong mga hamon ang iyong naranasan sa pagsisimula ng negosyo? Una sa lahat yung aking health. This is my second life. In 2012 po, nang namatayan na ako ng 2011, na-stroke po ako, na-stop in farming. So, nandoon po yung aming bahay, alam mo yun, pigkakarita po ako para ma-monitor ko yung aking mga plants. Kinakausap ko yung mga libo-libo kong sunflower, yung aking mga plants. Pangalawa po is the capital. Capital na kung saan kung mangungutang ang isang magsasaka, compounded interest, pag dinaanan ng bagyo, mahirap para sa amin. Tatlo po is the natural calamities, bagyo, init, ulan. Pero po, I consider as one of my challenges the politics. Politics, yung mga nakikita yung lahat ng mga trophies, plaque, mga lahat ng mga commendation, nandun pa yung isa pang crate na di ko na kayang i-display, Yes. is ni minsan po walang provincial government na nag-i-endorse sa akin. When I entered sa National for Outstanding Rural Woman, 2017, di pa ako in-endorse. 2018, di ako in-endorse. Ganun po mga tao-tao. That is one of the challenges, politics. And yung aking mga labor minsan, I hate, sorry ha to say, I hate porpoise, yung mga ayo-ayoda. Pag may mga pera yung mga laborer, hindi mo na mahagilap. Marami ng sakit, may marami ng defense mechanism na kung saan hindi na sila, mangungutang sila, then hindi lang sila babalik. So, ganun po. Yung mga hamon na dapat kong i-adjust yung aking sarili as magsasaka na dapat nakahanda po ako. Okay.
Okay po, ako po si Camille Baranda from Ocampo po. First, question ko po is about personal na karanasan po. Ano ang nag-udyok sa iyo na magsimula ng sariling negosyo? Kasi nakikita ko po sa aking paligid at saka po ko po agrarian reform beneficiary. Although maraming series of training na kinakandak na ino-offer ng ating lokal na gobyerno ng Sigang, different government institution, pero mais pa rin ang tinatanim nila. So, ano po, sinasabi ko po na walang, kasi yung synthetic fertilizer, yung dapat hindi ka sa pag-apply is dapat hindi bumaba doon, is mataas yung inputs. Isa pa pala sa challenges is yung mga inputs natin is pataas ng pataas, but the pressure is mababa. Yes. Ganun po. Pero di po doon nagtitigil. Sabi ko, there are times na tataas din ito po. Kami po, may farm din po kami is more on palay. And then yung papa ko po is nag-decision po siya na yung kalahati nun or other side of the farm, palayan, is nagagawa ko na gulayan din. Para kung bumaba man yung kita ng palay, at least mayroong iba. Alternative. Kasi ang gulay, mag-harvest po every other day. Oo. So, sayang din yung nakita. Sikat po ako sa Red Lady Papaya. I am the Red Lady Queen. Wow. That's Kasi why wearing red lipstick. ang papaya ko po is sikat po sa mga trade fair. Hinahanap-hanap po. Nagmamanila din po ako. Next. Model ka po ng Ang sunod po, mayroon ka po bang mentor o inspirasyon sa iyong negosyo? Paano kanila tinulungan din? Yung ano po, kunyari yung nag-advise na magsimula ng negosyo ganun. The encouraging factor, una sa lahat, yung mga lokal na gobyerno ng Sigaw, sa tulong po ng ating municipal agriculturist, din yung pribadong tao na kung saan doon ako nakilala ng Department of Agriculture, sayang namatay na the late Jose Cordero, yung ating Rapsi Care. Siya po ang nag-encourage sa akin na mag-attend. Kung wala akong pamasahe, kinukuha niya ako. Then, ihahatid ako sa DE or somewhere in Bakagang. Sabi, pag hindi siya a-attend, hatod sundo pa yan. May willingness siya na makatulong po sa akin. Din yung aking asawa na talagang baguhin na namin yung teknolohiya in this pong monocropping na mag-divert na po kami. Ganun po. Third question po, ano ang pinakamalaking pagkakamali na nagawan mo sa iyong negosyo at ano ang natutunan mo mula? So, dati po, alam naman natin na iba ang need sa want. So, pag malaki ang kita, kasi dumaan po kami sa sobrang paghihirap. Dati kasi, yung aking asawa is parahagot, striper ng abaka. Noon kasi, this is the Abaca Plantation. Sikat si Tigaon sa Abacahim, which is located in Tinuwagan, in Libod. Yung asawa ko po is maghagot. Dati po, makikita mo yan sa history book. So, since po noon nag-umpisa kami sa walang-wala, hindi niya naman ako pinayagan na mag-empleyo. So, hindi niya rin ako pinayagan na mag-abroad. Maraming offer, maraming opportunities dahil gusto niya is sa taong bahay lang ako. So, I consider siguro na malaking pagkakamali ko. Noon wala akong farm record. Pangalawa, hindi ako marunong mag-ipon na pag may malaking income, gastos agad. Ngayon po natuto na akong income of the farm is invest ko other area, other po ng lote, then income minus savings equals expense. Binago ko na po yun na kahit konti ang income, dapat magtabi ako for the preparation po for the second cropping, for the emergency cases, for the education of my children po. So, nabago po yung aking pananaw sa buhay, sa mga series of training po. Ang sunod po, paano mo na-handle ang stress at pressure ng pamamahala ng ginagawa? Una sa lahat, mayroon tayong Panginoon.
Kaya tinataas ko sa Diyos kung ano man ang mga hamon, ano man ang mga challenges sa aming naranasan bilang magsasaka, dahil wala naman sigurong binigay na problema ang ating Panginoon na dito natin malampasan, at walang problemang walang solusyon. Kung nadapa, matutong bumangon. Dahil kung sabi ko, kung hindi tumigil ako, paano na yung aking pamilya, paano na yung aking mga suki, paano yung mga taong umaasa sa akin. So ganun po. Ano sa lahat yung ating Panginoon. Pangalawa po, yung aking family members na hindi nila ako pinapabayaan po. Then, yung mga line agency na ngayon po sila na mismo ang lumalapit sa akin para tumulong. Series of different line agencies na willing na tumulong para mas lalong may angat makilala po si Livis Farm.